it was very clear na ang issue doon ay hindi budget hearing. Ang issue doon ay ipahiya, atakihin, imalain, bastusin ang Vice Presidente. Pero instead, she stood the ground to defend her office and mandate. Yun po nakita nating leader. Bakit sinabi niya? Kung ano man ang itatanong nyo, sa aming budget sa Office of the Vice President, hindi na kami kailangang sumagot pa sapagkat inihahabili namin sa inyo kung i-approve nyo o hindi. Kung hindi nyo i-approve, di wala kaming budget. Kung i-approve nyo, salamat. Kasi alam na niya na bubutasan siya, hihahanapan siya ng kung anong-anong mga issue, which nangyari nga ngayon. Nang ipinipilit nila at ang naging attack dogs, pangunahin ay ang mga Communist Party, NPA recruiters na mga tauhan ng Communist Party at supporter operatiba para sa New People's Army na nasa loob ng Kongreso, yung tatlo dyan, lalo na si Brosas at si Raul Manuel at saka si Castro, nagkaroon ngayon ng pagkakataon ang Vice Presidente na mailantad sa buong bansa na ito po ay isang grand conspiracy ng mga dilaw na politikong pulpul, na mga abusado sa poder sa panahon ng dating gobyerno, wala namang ginawang maayos sa ating pamahalaan, ng mga komunistang tagapagbagsak ng ating bayan at tagapagpatay ng kabataan at mamamayan, at sa buwatan ng mga alipores ni Marcos sa loob ng Kongreso. Yun nga ang nakita natin. At sinabihan niya, hindi ba itong nangiinsulto sa akin ay convicted criminal ito na hindi dapat dito nakaupo? Si Franz Castro po ay convicted criminal. Hindi natin maintindihan sa gobyernong ito bakit hindi ito nakakulong. Dinirekta siya ni Vice President Sara Duterte. At pangalawa, binanggit ni Sara Duterte, ang anumang question ninyo sa confidential fund issue nakasalang sa Supreme Court, doon kayo pumunta at magtanong. Sapagkat yan ay live case. Tama. The Vice President is a lawyer. She knows kung ano ang limitasyon ng pwedeng i-discuss. Pero bottom line is, sa pagkakataong ito, nakita natin kung paano tumindig sa tama at prinsipyo ang Vice Presidente para ipagtanggol ang mandato at ang functions and powers and authority vested sa kanyang opisina, hindi abusuhin at bastusin at lapastanganin ng mga nasa Kongreso. At nakita natin ang opposite. Si Benny Abante, nagtapang-tapangan pa. Ang tagal na nito, nagpapakilala pa itong obispo, pero abusado ang congressman na ito. Very abusive. Very abusive. Yes, kasabwat din ito ng mga komunista sa Kongreso. At itong si Kimbo at itong sila Alunto at lahat ng yan, nasaksihan namin yan sa loob ng Kongreso kung paano nila takutin ang mga resource persons nila dyan, bastusin at labagin ang mga karapatan na parabagang they own the law and the government and they're the powerful and they can only decide kung ikaw ay sasagot o hindi. Ito po ang nilabanan ni Sara Duterte sa loob ng mga buayang politikong abusado at walang pagrespeto sa mga karapatan ng mamamayan.